Ang Global Water Bonsai Enterprise ay nagsimula po ito noong November 17, 2010. Ito pong paggawa ko ng water bonsai ay nagsimula po ito 2005. Ngayon po, bilang hobby lang po ito, parang sinubok-subukan ko lang po na nasa mga bottled water, nasa mga garapon. Wala po akong iniisip na maaring pangkabuhayan o anumang maaring marating po na itong water bonsai. Nakapanood po ako ng isang, yung sa Animal Planet, tungkol dun sa isang klase ng mineral. Ngayon, tungkol yun para sa natural medicine, tungkol yun sa tao. Nung makita ko yun, sinubukan kong maghanap nun sa Olongapo, sinubukan kong gawin yung napunta ko sa iba-ibang lugar. Hinanap ko po yun. Nung nakita ko yung mineral na yun, pinasubukan ko sa tao, maganda po siya. Kaya lang, ang problema ko noon, kung sa tao ko gagawin na, halimbawa, papainom, medyo maraming proseso, yung mga BFAD o kung ano-ano, di ba po, maselan po yan. Ngayon, nasubukan ko, naisipan ko sa halaman. Nakakita ko ng halaman, pinutol ko, nilagay ko sa isang garapon, at nakita ko na tumubo, nagkaugat. So, ginawa ko, sineminar ko sa barangay namin, sa Gordon Heights, sa Olongapo. Nung sineminar ko yun doon, ay maraming nagawaan. Kasi noon, halos dalawang klase lang ng halaman, ang Papua at San Francisco. Ngayon, nung sineminar namin sa barangay, doon po naglitawan ang maraming klase ng halaman. Euphorbia, Sampaguita, mga cactus, o mga gumamela. Ang dami pong naglitawan kahit yung Rosal. Ngayon, doon po ako lalo nagka-interest. Hindi man ako kumikita pa noon, pero yung ganda na natutuwa yung mga gumagawa, na kinikwento nila na nawawala yung problema nila, tapos na-enjoy sila. So, pinabutihan ko ng gusto. Kaya ko po tinawag itong water bonsai dahil sa naobserbahan ko po, halimbawa yung sanga o yung puno na nilagay ko, ay nagkakadahon na lang po siya. Hindi na po siya yung lumalaki kagaya nung nasa lupa. Kaya tinawag ko po siyang bonsai. Tapos, kaya nabuo po yung salitang water bonsai dahil nasa tubig po siya nakatanim. Ang kaibahan niya po dun sa bonsai na nasa lupa ay, ito po, hindi po siya mahirap alagaan. Hindi po siya kailangang araw-araw na diligan or laging titignan. Kahit isang buwan po siya mula nang nilagay sa garapon na puno ng tubig. Kahit 1 month po na hindi siya diligan, ay nabubuhay po siya. At ang kagandahan po, kahit nasa loob siya ng bahay, ay maaari siyang mabuhay at tumutubo po siya. Po, nung ginawa ko nga po yan mula noong 2008, ay inisip ko po kung paano maging safety po siya, maging maganda sa paningin, dahil sa nasa tubig po siya. Yun po yung ginawa ko na kaya ko nilalagyan ng foam at ng styrofoam para hindi po siya pamahayan ng lamok o napakaganda po sa opisina, pan-display, maliban pa ho ron, sa ospital, at halos lahat po kahit sa mga school. Dahil sa, di ba po, kailangan natin ng oxygen at naglalabas tayo ng carbon dioxide. Kaya kung saan may tao, doon maganda may halaman dapat. Kaya po tinatawag namin yung water bonsai na sagip kalikasan, kalusugang kabuhayan. Kasi po yung paggawa ng water bonsai, malaking tulong sa kalikasan dahil yung mga halaman na pinuputol, na tinatapon lang, sinusunog nila, ay maaring gawing water bonsai. Tapos yung mga materyales na garapon, yung foam, yung mga garapon, yung mga bottled water, maaari nating gamitin. Tapos yung sa kalusugan naman, dahil sa yung oxygen nga po na kailangan natin ay binibigay ng water bonsai, ay magandang pang tulong sa kalusugan. Yung sa kabuhayan naman po, dahil sa napakaganda niyang pan-display, marami ang natutuwa at halos ngayon lang, yun nga po, wala pa halos kahit saang bansa. Na po, kahit i-research sa internet mismo ay awa ng Diyos, ibinigay po sa Pilipino na tayo lang ang may ganong produkto. Makikita nila sa mga darating na panahon na magkakaroon na po ng isda sa loob ng vase. Po. Tapos, merong iba-ibang design, kagaya ng may korteng puso. Po. At marami pang mga ideya na lalo pang mapaganda ang water bonsai. At yung sinasabi po nila na yung gusto ng iba na mayroong yung namumunga o yung mga namumulaklak, sa darating pong panahon ay ipapakita po namin. Doon po sa mga interesadong gumawa ng water bonsai, hinikayat namin silang subukan muna nila. Di ba po? Na makagawa sila para makita nila kung paano ang pagtubo ng water bonsai. Mapatunayan nila na totoo yung sinasabi namin para pagkagustuhan nilang pangkabuhayan, ay alam po nila ipaliwanag. Dahil hindi naman po namin kayang libutin ang lahat ng lugar
para po magturo ng water bonsai. Kaya po yung mga distributor namin, sila man ay pwede nang mag-seminar, magturo. Kaya marami ho kaming kasama na o katuwang na pagtuturo ng paggawa ng water bonsai.